Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Hindi naman daw bayani si Ferdinand Marcos, keso siya daw ay magnanakaw. Idol! Idol! Kayo, anong masasabi nyo, bayani o magnanakaw si Ferdinand Marcos? Ako, ito lang masasabi ko ha. Una-una, hindi ako magmamagaling. JR Chad, salamat po. Hindi po ako magmamagaling. Bakit to? Hindi naman ako nabuhay nung panahon ni Ferdinand Marcos. At lalong-lalo na kung nabuhay man ako doon, pinanganak ako ng 1976. Siyempre by that time wala pa naman ako sa politika, wala pa sa ulirat ko, di ba? Kung sino si Ferdinand Marcos. Pero ayon sa mga naririnig ko, at siyempre yung kabuhayan natin noon, ibang-iba talaga si Ferdinand Marcos. Yan ang sinasabi nila. Pangalawa, okay? The only way to know the truth, yung mga before, is siyempre aalamin natin from the present and the future. Ano ang nangyari pagkatapos ni Marcos? Iyan ang makikita mo, diyan mo malalaman kung si Marcos ba'y bayani o isang magnanakaw. Kasi siyempre, halimbawa, di ba? Tulad ni Pinoy, paano natin nalaman na tolongge si Pinoy? Kasi merong Duterteng maayos. Mga tulad nung Dalian train. Alam natin na pinagnanakaw yung dyan. Nalaman natin na umorder-order nang hindi naman pala magagamit kasi nga, nalaman natin through the DOTR ngayon ni Pangulong Duterte, nalaman natin mali pala yung ginawa noon. Depende yan sa susunod na administrasyon. Di ba? Gumanda. Maraming naitayo. Walang naitayo ng mga nakaraan. Pansinin mo ha. Kaya nalaman natin na walang kwenta yan si Pinoy. Yung pagmamahal ni Pangulong Duterte sa mga sundalo, kitang-kita natin. Bakit to? Walang kwenta, walang malasakit, walang empathy. Yung nakaraang Pangulo. Nalaman natin yan dahil kay Pangulong Duterte na sobra yung pagmamahal niya sa mga sundalo. So the only way para malaman natin kung si Pangulong Marcos ba ay bayani, sa ating mga hindi nabuhay noon, siyempre mga nabuhay doon, alam nila yan. Yung mga nabuhay nga noon, okay? Pansinin ninyo Pansinin ninyo. Okay? Sino ba nagsasabing magnanakaw yan si Marcos? Sino ba nagsasabing diktador yan si Marcos? Tanungin ko kayo. Ang nagsasabi lang ho niyan ay yung mga nagsasabing diktador si Pangulong Duterte at mamamatay tao si Pangulong Duterte. Same animal. Same species. Same na same. Sino to mga ito? Sino pa? Yung mga aktivistang makakaliwang grupo. Tawang-tawa ako kanina. May in-interview yung ABS. Sabi niya, galit na galit yung tatay doon ni Lolo. Nakulong ako nung panahon ni Marcos. Dahil kaming mga aktivistang estudyante. Maaawa na sada ako kay Lolo sabi ko, natural, makukulong ka nun. Aktivista ka yung tulad ng mga aktivista ngayon. Buti nga, medyo mabait pa nga si Pangulong Duterte. Yung mga aktivista ngayon, saan na sila natatagpuan? Hindi na sa kulungan, patay na sila. Bakit? NPA na nakikipag-engkwentro sa sundalo. Tapos sasabihin ninyong hindi red tagging? Pero pagkatapos na naging LFS, nandun na may hawak ng baril? Gago ba kayo? So it's the same people. Kaya nga sabi ko, yung mga sumisira, naninira, sila Taguiwalo, sila Colmares, yung mga yan, the same people na bumabanat kay Duterte ngayon. Mga sinungaling, mga propagandista. Sa totoo lang, buti nga ngayon, iba pa si Pangulong Duterte, nagbinigyan pa kayo ng tsansa. At ngayon, nakaposisyon pa kayo. Pero ibig sabihin, totoo
na kaya mukhang magnanakaw o kaya mukhang hindi bayani si Pangulong Duterte noon kasi dahil sa mga yan. At sino pa? Pakana ng media. It's the same people na sumisira sa ating Pangulong Duterte ngayon. Mga media din. Isipin niyo yun ha. Same people. Media noon, binabanatan si Marcos na magnanakaw, diktador, mamatay tao. It's the same media din na ngayon na nagsasabing si Pangulong Duterte, EJK, hanggang ngayon wala naman silang listahan ng mga napatay. Di ba? Obvious na obvious. Yun pa lang, alam mo na kagad na sinungaling ito mga nagsasalita ngayon na magnanakaw at to si My God. King Spade, salamat po sa $5. Agbiat Ilocan bad bayap berde apulakay. Lupit ha. Paano naman sasabihin niba? Paano yung kaso ni Imelda, 'di ba, korte? Nagsabi. Bakit? Sa tingin niyo ba yung korte noon hindi kayang hawakan ng mga Aquino? Bigyan ko kayo ng sample. Nung ibibigay naman sa mga farmers yung Hacienda Luisita o yung Chief Justice, anong ginawa ni Pinoy? J.R. Chart Arcede, parang Yorme Atienza lang banat bay. Tama ka. Di natin alam na tulongges yung si Atienza hanggang hindi pumasok si Yorme, di ba? Kasi ako, open ako sabi ko, baka naman talagang magnanakaw si Marcos. Kasi meron lumabas na mga court na si Imelda magnanakaw, si ginto, si ganito. Inisip ko, ano ba, kailan ba yan lumabas? O panahon nila Cory, panahon ni ganito, o panahon ng mga nila Pinoy. Sabi ko, si Pinoy nga gustong diktahan yung Chief Justice Nung ayaw pumayag, naglabas ng PDAP. 50 million yung mga senador o kongresista senador para bumoto labang kay Chief Justice. Napatanggal lang Chief Justice. Bakit? Dahil lang sa Hacienda Luisita. Kontrolado rin ng itong mga, kasi ganyan na mga, ito sila, yung mga Aquino. Pag hindi nila kontrolado, nako, gagawang ka na kung ano-ano niyan. May naalala tuloy akong kwento, pero ayoko na ikwento. Baka hindi din kayo maniwala. Kwento ng mga opisyal yan. Ganyan talaga ang ugali ni Pinoy. Pag hindi niya kursunada, gagawang kanya ng kung ano-ano. Diba trip niyan Sabi lang sa akin ng isang opisyal, alam mo, saltik talaga yan. Medyo sabi nga noon, pag pumapasok yan sa Senado noon, sa Congress noon, as in, minsan lang, tas walang tumatabi, walang kumakausap, kasi alam nilang may saltik. Kaya pagka kinontra mo yan, nung panahon ni Pinoy daw, pag kinontra mo siya, ayari ka talaga. Yan ang diktador. Ngayon nga ultimo nga ultimo ngang mga opisyalis ng gobyerno nagkokontrahan Di ba? Wala. Tingnan mo naglagay pa ng makakaliwang grupo si Pangulong, mga makakaliwang tao sa kabinete niya. O sinong nagpatanggal? Hindi naman siya. Hindi siya na-aproban sa CA, sa Commission of Admission. Joke lang. Commission of Accession. Confirmation, application. Basta yun na yun. Basta sa CA. Diba? So yun talaga ang totoo nun. So eto nga yun, okay? Before pala, nakakalimutan ko lang sabihin na eto, sandali lang, before yan, balik tayo ng konti dito. Dito lang, kapiraso lang. Tingnan mo ito mga to sasabihin bayaran daw kami, Hindi ba nakikita yung mga magkakasama, magkakaawayan? Paano kami kung bayaran kami, hindi magkakasundo kami. Di ba, alam mo kagad na, tanga ka lang. Ay, grabe. Ampon Kobe, salamat sa $5. Dara Valentino, watching from London, just got home from work, bound by solid. Salamat po. Ayan nga isang patunay na hindi bayaran ng mga Duterte supporter. Bakit? Hindi ko kami magkakapareho. Yan si Mark Lopez. Alam ko, yan, in good terms yan kay Yusek Badoy. Hindi niya binabanatan si Yusek, pero ako tsaka si Moco, siyempre, binabanatan namin.
O si Sas. Alam naman natin, magkakaaway kayo dahil sa soji-soji na yan. Eh di sana kung bayad kami, di magkakasundo kami sa soji. O yan si Tipi. Alam naman natin, may sariling mundo yan. May sariling, ano yan, may sariling Diyos yan. I mean, may sariling ano yan. Diba? O paano kami magiging bayaran? Hindi nga kami magkakasundo at hindi lang magkakasundo magkakaaway pa except lang si Mark. Si Crazy. At, diba? Hindi nga po sumasama yan sa mga vloggers eh. Response by watching from Santa Cruz, California. Si Johnny Delgado yan. Si Raulo kayo mga na kayo Si Sonsa, isa pa yan. Walang nakakamit pa sa amin dyan. Tsaka bumabanat din yan sa mga Duterte supporter. O sino pa? Si Atty. Trixie. Siyempre, yan yung medyo middle ground. Ayun lang naman. Oy, Lilibet Araza Ruiz, salamat sa 7 Canadian. Salamat po sa mga nagtitip. Thank you po. Malaking tulong po yan Meron tayong malaking plano. Antay-antay lang Nagpapagaling lang ako.